Isa sa pinakamahalagang biyayang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga tao ay ang kakayahang makatanggap ng mga panaginip at pangitain. Hindi ito basta-basta lang. Madalas ay may malalim itong kahulugan at maaari ring magsilbing babala. Nakalulungkot, maraming tao ang hindi nakakaunawa sa kanilang mga panaginip o pinipiling baliwalain ang mga ito. Dahil dito, ang ipinakita sa kanila sa panaginip ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang 25 karaniwang uri ng panaginip na may malalakas na mensaheng hindi mo dapat baliwalain. Magsimula tayo sa una. Panaginip 1, nakikita ang sarili mong kamatayan o burol. Kung madalas mong napapanaginipan ang sarili mong kamatayan o ang sarili mong burol, maaaring senyalis ito na may espiritu ng kamatayan na malapit sa iyo. Hindi lang ito babala para sa iyo, maaaring para rin ito sa isang mahal mo sa buhay. Kung palagi mong napapanaginipan na may burol ang isang taong mahalaga sa iyo, maaaring pinapaalala ng Diyos na ipanalangin mo siya. Sabi sa Ecclesiastes 7:17, isinaysay, huwag mamuhay sa kasamaan o maging pabaya. Bakit mo na naising mamatay ng maaga? Ipinapakita nito na maaaring maputol ang buhay ng isang tao kung hindi siya mag-iingat. Hindi ipinapakita ng Diyos ang mga panaginip na ito para takutin ka, kundi para hikayatin kang manalangin at humingi ng kanyang proteksyon. Gayunpaman, ang panaginip tungkol sa burol ay hindi palaging nangangahulugan ng pisikal na kamatayan. Maaari rin itong kumatawan sa pagkawala o pagpapabaya sa isang mahalagang bahagi ng buhay, tulad ng isang talento, panawagan o oportunidad na unti-unting nawawala. Depende sa mga detalye ng panaginip, maaaring ang ibig sabihin nito ay hindi mo nabibigyang pansin o nagagamit ang layunin o potensyal mo sa buhay. Ngunit kung paulit-ulit ang mga panaginip tungkol sa kamatayan, malamang na ito ay isang seryosong babala mula sa espiritual na mundo na hinihikayat kang manalangin laban sa maagang kamatayan. Binalaan tayo ni Jesus sa Juan 10:10, isinaysay, dumarating ang kaaway para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit sinabi ni Jesus na siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap, isang buhay na may layunin, kagalakan at kapayapaan. Panghawakan mo ang pangakong ito at huwag mong hayaang nakawin ng kaaway ang kasaganaan ng buhay na ipinagkakaloob sa iyo kay Kristo. Tandaan mo ang sinabi ng Diyos sa Isaias 54:17, isinaysay, walang sandatang ginawa para saktan ka ang magtatagumpay, at bawat akusasyon o hatol laban sa iyo ay mabubunyag na mali. Ito ang mana ng mga naglilingkod sa Panginoon. Ang kanilang tagumpay at proteksyon ay nagmumula mismo sa Diyos. Panaginip 2, paulit-ulit na panaginip ng kabiguan. Kung madalas mong napapanaginipan na ikaw ay nabibigo, tulad ng pagbagsak sa pagsusulit, hindi matanggap sa trabaho o hindi magtagumpay sa ibang aspeto, maaaring ito ay tanda ng espiritual na pattern na naglalayong ikulong ka sa pagkadismaya at kabiguan. Hindi dapat baliwalain ang ganitong klasing panaginip. Isa itong babala na kailangan ng panalangin at aksyon. May dakilang layunin ng Diyos para sa iyo at hindi ka inilaan para sa paulit-ulit na pagkabigo. Ngayon ang tamang panahon para bumangon at putulin ang negatibong siklo na ito sa pamamagitan ng taimtim at matapat na panalangin. Simulan mong isiping nakakamit mo ang iyong mga layunin, nalalampasan ang mga hadlang at natutupad ang layunin ng Diyos sa iyo kahit sa panaginip. Banggitin mo ang mga salitang nagbibigay buhay sa sarili mo at ipahayag ang pangako sa Filipos 4:13, isinaysay. Sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, magagawa ko ang lahat. Hayaan mong lumalim sa puso at isipan mo ang katotohanan ito.
Kapag ang paniniwala mo ay nakaayon sa salita ng Diyos, pati ang mga panaginip mo ay magpapakita ng tagumpay imbes na pagkatalo. Panaginip 3, mga panaginip tungkol sa kasalanang sexual o kabuktutan. Kung nananaginip ka ng mga bagay na may kinalaman sa masturbasyon, pangangalunya, pakikiapid, o iba pang gawaing sexual na laban sa disenyo ng Diyos, ito ay matibay na palatandaan na may masamang espiritual na impluensyang sumusubok na pumasok sa iyong buhay. Ang mga ganitong panaginip ay hindi basta-basta o walang saysay. Ito'y mga atake mula sa espiritual na mundo na layuning dungisan ang iyong kaluluwa at pahinain ang iyong lakas sa pananampalataya. Kapag napanaginipan mong nakikipagtalik ka sa isang tao, seryoso itong usapin. Kadalasan, ito ay nangangahulugan na sinusubukan ng kaaway na magtanim ng masama sa iyong espiritu o sirain ang iyong kalooban. Kapag hindi pinansin ang ganitong klasing panaginip, maaari itong mauwi sa mga totoong pagsubok sa buhay, tulad ng patuloy na tukso, kahihiyan o problema sa relasyon. Kaya napakahalaga na agad kang manalangin at humingi sa Diyos ng paglilinis at proteksyon sa iyong espiritu. Sa maraming pagkakataon, ang taong nakita mo sa panaginip ay maaaring hindi totoo. Madalas, ginagamit ng kaaway ang anyo ng taong pamilyar o kaakit-akit upang linlangin ka at makapasok sa pamamagitan ng iyong kahinaan. Upang mapagtagumpayan ang ganitong uri ng espiritual na atake, kailangan ng panalangin at pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay nakakatulong upang maputol ang mga espiritual na tanikala at bigyang linaw ang isipan at lakas ng loob. Mahalaga rin na bantayan mo kung ano ang pinapapasok mo sa buhay mo, mga pinapanood, binabasa, iniisip at pinupuntahang lugar. Ang mga ito ay maaaring magbukas ng pintuan sa espiritual na mundo at makaapekto sa nilalaman ng iyong mga panaginip. Ituon mo ang puso't isipan mo sa mga bagay na mabuti at dalisay. Inaanyayahan tayo sa Filipos 4:8 isinaysay na isipin ang mga bagay na totoo, marangal, tama, dalisay, maganda at kapuri-puri. Kapag ito ang nilalaman ng isipan mo, unti-unti mo ring makikita na maging ang iyong panaginip ay mapupuno ng kapayapaan at kalinisan na nais ng Diyos para sa iyo. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso at isipan. Nakasalalay dito ang iyong espiritual na kalusugan. Panaginip 4, pagbabalik sa bahay o paaralan noong kabataan. Karaniwan ang ganitong klasing panaginip, pero may dala itong malalim na kahulugan. Kapag paulit-ulit mong napapanaginipan na bumabalik ka sa dati mong paaralan, lumang bahay o mga lugar na matagal mo nang iniwan, kadalasan ito ay palatandaan ng espiritual na puwersang humihila sa iyo paatras sa buhay. Maaring ito ay taktika ng kaaway upang itali ka sa iyong nakaraan, mga lumang gawi, dating kabiguan o luma at maling pag-iisip. Layunin nitong pigilan ang iyong pag-unlad at hadlangan ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Ang plano ng Diyos ay palaging para sa iyong pag-abante. Nais niya na ikaw ay lumago, umunlad at pumasok sa bagong yugto ng buhay na inihanda niya para sa iyo. Kaya mahalagang huwag baliwalain ang ganitong mga panaginip. Kapag madalas itong mangyari, manalangin ka ng may paninindigan laban sa espiritu ng pagkaantala o pagbabalik sa nakaraan. Ipahayag mo na ikaw ay lumalakad pasulong sa mga pangako ng Diyos at hindi na muling babalik sa nakaraan. Panghawakan mo ang mga salita mula sa Isaias 43:18 hanggang 19 isinaysay. Kalimutan mo na ang mga nangyari noon, may ginagawa akong bago. Ngayon ay nagsisimula na ito. Hindi mo ba ito nakikita? Gumagawa ako ng daan sa gitna ng ilang at ng ilog sa tigang na lupain. Maniwala kang inaakay ka ng Diyos patungo sa bagong panahon na puno ng pagkakataon, paglago
at banal na layunin. Panaginip 5. Nakakakita ng mga hayop sa panaginip. Madalas, ang mga hayop sa panaginip ay may espiritual na kahulugan at marami sa kanila ay kumakatawan sa tiyak na mga kalagayan o pag-atake. Halimbawa, kung nanaginip ka ng mga hayop na mabagal gumalaw tulad ng suso, pagong o kamelyo, kadalasan itong sumisimbolo ng pagkaantala. Ang mga hayop na ito ay mabagal gumalaw at sa panaginip, maaaring nagpapahiwatig na mabagal din ang pag-unlad ng iyong buhay, malayo sa bilis na ninanais ng Diyos para sa iyo. Ang iba pang hayop tulad ng daga o bubwit ay maaaring magbunyag ng mas malalim na suliraning espiritual, lalo na kung may kaugnayan sa pagkasira o mga lihim na pag-atake. Kung makita mong sinisira ng mga daga o bubwit ang iyong mga gamit sa panaginip, malinaw itong senyales na may bagay o tao na unti-unting sinisira ang mahahalagang aspeto ng iyong buhay kahit hindi mo pa ito namamalayan. Ang mga daga ay kilala sa tunay na buhay bilang mga peste na tahimik pero nakakasira. Sa espiritual na kahulugan, kumakatawan sila sa pagkabulok, pagnanakaw at dahan-dahang pagkasira ng mga biyaya o kapayapaan. Hindi dapat baliwalain ang ganitong mga panaginip. Kinakailangan nito ang espiritual na pag-unawa at panalangin upang mapigilan ang anumang mapanirang impluensyang lihim na kumikilos laban sa iyo. Panaginip 6, pagsusuka o pagdurugo sa panaginip. Kung napanaginipan mong ikaw ay sumusuka o dumudugo, senyales ito na may mas malalim na nangyayari sa espiritual na antas. Kadalasang ibig sabihin ng ganitong panaginip ay sinusubukan ng kaaway na ubusin ka, inaagaw ang iyong lakas, pagpapala, pananalapi, karunungan o maging ang iyong mga kaloob at layunin mula sa Diyos. Ang pagsusuka at pagdurugo sa panaginip ay sumisimbolo ng pagkawala. Sa oras na magising ka mula sa ganitong panaginip, huwag mo itong baliwalain. Manalangin ka ng may buong sigasig at hilingin sa Diyos na ibalik ang anumang nawala at punuin kang muli ng kanyang kapangyarihan at presensya. Ipahayag mo ang iyong pagpapanumbalik, ideklara mong ang iyong katawan, espiritu at kinabukasan ay muling pinapalakas ng Diyos na buhay. Ito ay mga palatandaan ng espiritual na pag-atake na layuning iwan kang ubos, pagod o litong-lito. Kumilos ka agad at kung kinakailangan, magsama ng pag-aayuno sa iyong panalangin upang mas lumalim ang epekto nito. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa Joel 2:25, isinaysay. Ibabalik ko ang lahat ng inagaw sa iyo ng kaaway. Lahat ng nawala sa panahon ng pagkawasak ay aking ibabalik. Magtiwala kang kayang ibalik ng Diyos, hindi lang ang mga nawala, kundi pati na rin ang panahong nasayang. Panaginip 7, kumakain ng pagkain sa panaginip. Kapag napanaginipan mong ikaw ay kumakain, lalo na kung ang pagkain ay marumi, kakaiba o hindi malinis, ito ay karaniwang palatandaan ng espiritual na karumihan. Maaaring ginagamit ng kaaway ang panaginip upang magtanim ng masama sa iyong katawan o espiritu. Kadalasan ay sakit o espiritual na pagkalugmok. Sa paggising mo mula sa ganitong panaginip, kumilos ka agad. Manalangin ka na ang anumang masamang bagay na kinain mo sa panaginip ay ganap na matanggal. Hilingin mo sa Diyos na linisin ang iyong katawan at kaluluwa at ipahayag mong lahat ng masamang binhi ay nililinis at inaalis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tanggihan mo ang anumang pinakain sa iyo sa panaginip. Huwag mong hayaang tumubo ito o makaapekto sa iyong totoong buhay. Gamitin mo ang panalangin at kung kinakailangan ang pag-aayuno upang linisin ang iyong espiritual na sistema. Panatilihing malinis at matatag ang iyong espiritu sa pamamagitan ng patuloy na panalangin at pagbabantay. Tandaan ang sinasabi sa unang Korinto 10:31, isinaysay.
Anuman ang inyong kainin o inumin o anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ito upang parangalan ang Diyos. Mamuhay ka sa paraan na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos at makikita mo na pati ang iyong panaginip ay masasalamin ito. Panaginip 8, walang saplot o hubot-hubad sa panaginip. Kung napanaginipan mong ikaw ay ganap na hubad, hindi lang ito kakaiba, ito'y may simbolikong kahulugan. Ang ganitong panaginip ay karaniwang kumakatawan sa kahihiyan, kadustaan at espiritual na pagtatanggal ng karangalan at proteksyon. Senyales ito na sinusubukan ng kaaway na agawan ka ng dangal, ng banal na takip at ng kaluwalhatian na ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag itong baliwalain. Sa paggising mo, agad mong ipahayag ang pagtutol. Ideklara mong ikaw ay nababalutan ng katuwiran ni Hesukristo. Hayaang takpan ng kanyang dugo ang bawat bahagi ng iyong buhay. Tanggihan mo ang anumang pagtatangkang ibunyag o ipahiya ka ng kaaway. Ipahayag ang katotohanan mula sa Galacia 3:27, isinaysay. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo sa bautismo ay nagsuot kay Kristo gaya ng isang kasuotan. Ibig sabihin, ikaw ay ganap na nababalutan sa Kanya. Ang iyong pagkakakilanlan, layunin at karangalan ay nasa loob ni Jesus. Manindigan ka sa katotohanan ito at alalahanin na walang anumang ginawa upang ikaw ay ipahiya o ibunyag ang magtatagumpay. Panaginip siyam, palaging nahuhuli sa biyahe ng bus o eroplano. Kung palagi mong napapanaginipan na nahuhuli ka sa bus, tren o eroplano, hindi lang ito simpleng panaginip ng pag-aalala, madalas itong nangangahulugan na may mga espiritual na puwersang humahadlang sa iyong pagunlad at sa katuparan ng iyong tadhana. Ang ganitong panaginip ay senyales na mayroong gumagawa upang pigilan kang makapasok sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Ang hindi pagsakay sa transportasyon sa panaginip ay sumisimbolo ng mga nawalang oportunidad, nasayang na oras at pagkaantala sa mga itinakdang pagkakataon ng Diyos. Pero hindi mo kailangang tanggapin ito. Sa oras na magising ka, manalangin ka ng may lakas ng loob, ideklara mong ang bawat espiritual na hadlang ay tinatanggal at winawasak ng apoy ng banal na espiritu. Magsalita ka ng may pananampalataya, hindi mo mamimiss ang iyong itinakdang oras. Makakarating ka sa lugar na inihanda ng Diyos para sa iyo sa tamang panahon. Putulin mo ang bawat sumpa ng pagkaantala o pag-atras na sinusubukang sirain ang landas mo. Panghawakan mo ang pangako sa Jeremias 29:11, isinaysay. Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magdala ng kapayapaan at magandang kinabukasan. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay puno ng layunin, pag-unlad at pagpapala at walang espiritual na puwersa ang makakaagaw nito maliban na lang kung papayagan mo. Panaginip 10, nakakakita ng yumaong kamag-anak sa panaginip. Kung napanaginipan mong bumisita sa iyo ang isang yumaong kamag-anak, mahalagang maunawaan mo kung ano talaga ang nangyayari. Kahit na ito'y tila nakakapanatag o pamilyar, kadalasan ang ganitong panaginip ay espiritual na bitag. Karamihan sa ganitong mga pagkakataon ay gawa ng masasamang espiritu na nagpapanggap bilang mga taong kilala mo noon upang makapasok sa buhay mo. Hindi ito ang iyong mahal sa buhay na nakikipag-ugnayan sa iyo. Ito'y mga nagpapanggap na nais kang linlangin o saktan. Isara mo agad ang pintuan sa espiritual na mundo sa pamamagitan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Hilingin mo sa apoy ng banal na espiritu na linisin ang iyong mga panaginip at alisin ang bawat huwad na espiritu na nagpapanggap na kapamilya. Putulin mo ang bawat koneksyon na maaaring ginagamit nila upang maabot ka. Tumindig ka sa katotohanang nasa Hebreo 27, isinaysay.
Itinakda na ang tao ay mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Ipinapaliwanag ng talatang ito na ang mga patay ay hindi maaaring bumalik upang makipag-usap sa mga buhay. Anumang ganitong karanasan ay isang uri ng espiritual na panlilinlang. Maging mapagmatyag ka at gamitin mo ang kapangyarihang ibinigay sa iyo upang labanan ang ganitong panaginip. Panaginip 11, pagsilang o panganganak sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa panganganak o pagsisimula ng paglelabor ay madalas may positibong kahulugan. Maaring ito ay senyales na malapit nang maganap ang isang pangakong ibinigay sa iyo ng Diyos, isang tagumpay, pagpapala o pangarap na magkakaroon ng katuparan. Ibig sabihin, maaaring matatapos na ang iyong panahon ng paghihintay at malapit na ang himala. Pero tulad ng totoong buhay, ang espiritual na pagsilang ay may kaakibat ding hirap at pagsubok. Ayaw ng kaaway na matanggap mo ang ipinapanganak ng Diyos sa buhay mo. Kaya kadalasan, dumarami ang mga labanan sa espiritual bago dumating ang tagumpay. Ipinaliwanag ito ni Jesus sa Juan 16:21, isinaysay. Ang isang babaeng nanganganak ay nasasaktan dahil dumating na ang oras niya. Pero pagkapanganak niya sa sanggol, nakakalimutan niya ang hirap dahil sa kagalakang may bagong buhay na dumating sa mundo. Ganyan din sa mga espiritual na tagumpay. Ang sakit ay panandalian, pero ang gantimpala ay walang hanggan. Patuloy kang manalangin at magsalita ng buhay sa pangako ng Diyos sa iyo. Kapag nakakita ka ng sanggol sa iyong panaginip, madalas ay sumisimbolo ito sa bagay na inihahatid ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo itong hayaang manakaw o masaktan. Protektahan mo ito sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya at pagkilos. Panaginip 12. Nakatali o nakakadena sa panaginip. Ang mga panaginip kung saan nakikita mong ikaw ay nakatali, nakakulong sa rehas o may tanikala ay laging may seryosong espiritual na babala. Ipinapakita nito ang mga limitasyon, pagkaalipin at espiritual na pagkakakulong. Kailanman mangyari ang ganitong panaginip, hindi ito positibo. Sumisimbolo ito sa mga gawa ng demonyo upang hadlangan ang iyong tadhana at pigilan ang iyong pag-unlad. Kapag naranasan mo ang ganitong uri ng panaginip, huwag mo itong baliwalain. Kumilos ka sa pamamagitan ng panalangin. Ipahayag mo ang iyong kalayaan at putulin ang bawat tanikala sa pangalan ni Jesus. Hindi ito mga karaniwang panaginip, mga espiritual na palatandaan ito na may pumipigil sa iyo na makapasok sa panawagan ng Diyos para sa iyo. Panghawakan mo ang pangako sa Isayas 61, isinaysay. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako upang magdala ng mabuting balita sa mapagpakumbaba, pagalingin ang mga sugatang puso, ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at buksan ang pintuan ng mga kulungan para sa mga nakagapos. Ito ang karapatan mo sa espiritual, kalayaan kay Kristo. Magsalita ka ng may tapang na ang bawat espiritual na tanikala ay napuputol. Ipagdiwang mong may pananampalataya na ang bawat pintuan ng bilangguan sa iyong panaginip ay nabubuksan. Ayon sa Juan 8 oras at 36 na minuto, isinaysay, kapag pinalaya ka ng anak, tunay kang malaya. Ang kalayaang ito ay para sa iyo. Angkinin mo ito ng buong tapang. Panaginip 13, naliligaw o hindi mahanap ang tamang daan. Kung napanaginipan mong ikaw ay naliligaw, pagalagala sa hindi pamilyar na lugar o hindi mo mahanap ang tamang direksyon, senyalis ito na sinusubukan ng kaaway na magdala ng kalituhan sa iyong buhay. Ang ganitong panaginip ay nagpapakita ng espiritual na pagkabulag at kawalang linaw, kung saan hindi mo alam kung saan ka tutungo o anong desisyon ang iyong gagawin. Layunin ng kaaway na maramdaman mong ikaw ay naipit, walang magawa at malayo sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Pero may pag-asa.
Nangangako ang Diyos sa awit 32:8, isinaysay. Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Ikaw ay aking gagabayan at babantayan. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng pagkalito, hindi ka kailanman nag-iisa. Kapag nagising ka mula sa ganitong panaginip, hilingin mo sa banal na espiritu ang banal na patnubay. Manalangin ka na mabuksan ang iyong mga mata upang makita ang tamang landas. Tanggihan mong manatili sa kalituhan. Utusan mong mawala ang bawat ulap ng pagkalito at matapos na ang panahon ng pagkaligaw sa pamamagitan ng apoy ng Diyos. Hindi ka nilikha upang manatiling na-stuck. Nilikha ka ng Diyos upang lumakad ng may linaw, direksyon at layunin. Lumakad ka ng may kumpiyansa dahil tiyak kang gagabayan niya sa tamang daan. Panaginip 14. Mga panaginip tungkol sa mga nakaraang relasyon. Kapag napanaginipan mong kasama mo ang mga dating karelasyon, mga dating kasintahan, dating crush o mga relasyong hindi natuloy, maaring senyales ito na muling lumilitaw ang mga hindi malusog na emosyonal at espiritual na koneksyon mula sa iyong nakaraan. Ang mga ugnayang ito na tinatawag na soul ties ay maaaring maging hadlang sa espiritual na pag-unlad at sa mga pagpapalang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Nagbabala ang Biblia sa 2 Korinto 6:14 na huwag tayong makipag-ugnay ng malalim sa mga hindi kaisa sa pananampalataya. Huwag kayong makipag-isa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Maari bang magsama ang katuwiran at kasamaan? Maari bang magsanib ang liwanag at kadiliman? Ang ganitong klaseng koneksyon ay maaaring humila sa tinpalayo sa layunin ng Diyos. Mahalagang manalangin at hilingin na ang dugo ni Jesus ang maglinis sa iyo mula sa anumang bakas ng mga nakaraang ugnayan. Kung napapanaginipan mong ang kasal mo ay nakansela o nagkakagulo, maaaring ito ay palatandaan ng espiritual na panghihimasok sa landas mo patungong pag-aasawa o babala sa kasalukuyang relasyon. Maaaring ipakita ng panaginip ang pagkaantala, hiwalayan o panganib ng diborsyo. Anuman ang iyong kalagayan, seryosohin mo ang mga panaginip na ito. Ipanalangin mo ang iyong relasyon o kasal at palakasin ang iyong pagtatalaga sa iyong kapareha. Sinasabi sa Efeso 5:25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan at inialay niya ang kanyang buhay para rito. Manindigan ka laban sa anumang espiritual na atake na sumisira sa relasyon mo. At itakwil ang anumang bagay na hindi mula sa Diyos na sumusubok pumasok sa iyong pagsasama kahit sa panaginip. Hayaan mong ang banal na espiritu ang siyang magpatibay at mag-ingat sa buklod ng iyong pag-aasawa. Panaginip 15, apoy o pagkawasak sa panaginip. Kapag napanaginipan mong nasusunog ang iyong mga gamit, maaaring senyalis ito ng matinding pagkawala o pagsubok sa tunay na buhay. Madalas, ipinapakita ng ganitong panaginip ang mga pagsisikap ng kaaway na saktan ka sa pamamagitan ng pagnanakaw, pagkasira o pagdurusa sa mahahalagang bahagi ng iyong buhay. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, ang apoy sa Biblia ay simbolo rin ng paglilinis at espiritual na pagpipino, lalo na kung hindi ito sumisira o nanunog ng anuman. Halimbawa, sinasabi sa Isaias 43:2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Kapag tumawid ka sa ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ang apoy ay hindi makakapinsala sa iyo. Kahit sa panahon ng pagkawala, tiniyak ng Diyos na ibabalik niya ang lahat ng nawala. May pag-asa sa Joel 2:25, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari mong mabawi ang mga ninakaw ng kaaway, gaya ng nangyari kay Job. Ayon sa Job 42:10, ipinanumbalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job
nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, pinagpala si Job ng 2 ulit ng higit pa kaysa sa dati niyang taglay bago dumaan sa pagsubok. Panaginip 16, nawawala o nasisira ang iyong cellphone. Kapag napanaginipan mong nasira o nawala ang iyong cellphone, kadalasan itong nagpapakita ng paghina ng iyong spiritual na koneksyon. Maaaring senyales na humina ang iyong buhay panalangin at nagkaroon ng puwang sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya't pinaalalahanan tayo sa unang Tesalonica 5:17, manalangin kayo ng walang tigil. Sa pamamagitan ng panalangin, nananatili tayong konektado sa langit at alerto sa espiritual na kalagayan. Kung wala ang koneksyong ito, maaari tayong maligaw o maging manhid sa patnubay ng Diyos. Inaanyayahan tayo sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang malalalim at lihim na bagay na hindi mo pa alam. Ang pagiging spiritual na gising ay nakasalalay sa pagpapanatili ng koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng regular na panalangin at pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Paalala sa atin ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Panaginip 17, hinahabol ng madilim na nilalang. Kung napanaginipan mong hinahabol ka ng madilim o masasamang nilalang, malinaw itong palatandaan na ikaw ay nasa ilalim ng mabigat na espiritual na pag-atake, lalo na ang mga ataking naglalayong pigilan ang iyong pag-unlad at magdulot ng pagkaantala. Minsan sa panaginip, maaari mong makita ang nakakatakot na nilalang na tila gustong saktan ka. Ito ay senyales ng espiritual na digmaan at nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na panalangin. Manalangin araw-araw laban sa mga madilim na puwersa hanggang tumigil ang ganitong panaginip. Binigyan tayo ni Jesus ng katiyakan sa Lucas 10:10. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tapakan ang mga ahas at alakdan at upang daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, walang makakapinsala sa inyo. Panaginip 18, maruming tubig at kawalan ng kalinisan. Kapag napanaginipan mong ikaw ay nasa paligid ng maruming tubig, maduming kapaligiran o kulang sa kalinisan, madalas itong sumisimbolo ng espiritual na karumihan. Babala ito na maaaring inaapektuhan na ang iyong espiritual na buhay. Gaya ng dumi sa katawan na sumisira sa kalusugan, ang espiritual na polusyon ay nagpapahina ng koneksyon mo sa Diyos. Katulad ng ginawang pagsasaayos ni Nehemias sa wasak na pader at nasunog na pintuan ng Jerusalem, kailangan mo ring kumpunihin ang mga bitak sa iyong espiritual na buhay. Maaaring ang pinsalang ito ay galing sa kasalanan, kapabayaan, o paglalapit sa hindi makadiyos na impluensya. Nagbibigay ang Biblia ng pag-asa at malinaw na daan tungo sa pagpapanumbalik. Sabi sa unang Juan 1:7, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay nagdadala ng kagalingan. Mahalaga na talikuran ang anumang nagpaparumi sa espiritu mo at hilingin sa Diyos na lubusang linisin ang iyong buong pagkatao. Ipanalangin mong alisin niya ang bawat espiritual na karumihan at hugasan ang anumang humahadlang sa kanyang presensya sa buhay mo. Sa pamamagitan ng paglilinis at pagtubos ni Kristo, maaari kang ganap na mapalaya at maibalik sa espiritual at pisikal. Panaginip 19, pagsusulit na hindi ka handa. Kung napanaginipan mong kumuha ka ng mahalagang pagsusulit at bigla mong napagtantong hindi ka handa, madalas itong nagpapakita ng mas malalim na bagay sa iyong buhay. Ang ganitong panaginip ay sumasalamin sa kakulangan ng paghahanda para sa bagong responsibilidad o oportunidad, lalo na sa mga bagay na magdadala sa iyo ng pag-unlad o promosyon.
Hindi palaging nangangahulugan ito ng espiritual na atake. Minsan, isa itong banayad na paalala na baka napapabayaan mo ang ilang mahalagang tungkulin. Maaaring sinyalis ito na panahon ng paghandaan mo ng mas seryoso ang mga bagay na kailangan mong ayusin at palaguin. Gayunpaman, huwag mong tanggapin ang takot sa kabiguan kahit sa panaginip. Tanggihan mo ang ideya ng pagkatalo at magsalita ka ng buhay para sa iyong kinabukasan. Ideklara mong magtatagumpay ka sa bawat pagsusulit, maging ito man ay espiritual, pang-akademiko o personal. Magsabi ka ng mga salitang puno ng pananampalataya na ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng karunungan, linaw ng isipan at kakayahang mapagtagumpayan ang bawat hamon. Patunayan mo sa sarili mong ikaw ay magtatagumpay at huwag hayaang hadlangan ka ng takot o espiritual na presyon sa iyong pag-unlad. Panghawakan mo ang pangako sa Santiago 1:5. Kung kulang ang sinuman sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at walang panunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Magtiwala kang ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, kaalaman, konsentrasyon at kahusayan upang mapagtagumpayan ang bawat balakid, lalo na sa iyong pag-aaral at karera. Sa tulong niya, ikaw ay magiging handa, may tiwala sa sarili at magwawagi. Panaginip 20, paulit-ulit na demonyong pag-atake sa panaginip. Kung palagi mong napapanaginipan na inaatake ka ng madilim o masasamang puwersa, malinaw itong senyales na kailangan mong patibayin ang iyong espiritual na depensa, lalo na bago ka matulog. Hindi dapat baliwalain ang ganitong mga panaginip. Ito ay panawagan upang palalimin ang iyong espiritual na paghahanda. Bago matulog, maglaan ng oras sa makapangyarihan at nakatuon na panalangin. Magsalita ng may autoridad at hilingin sa Diyos na wasakin ang bawat puwersa ng kadiliman na ipinapadala laban sa iyo. Punuin mo ang silid mo ng pagsamba. Patugtugin ang musika na nagdadala ng presensya ng Diyos habang natutulog ka. Ito'y lumilikha ng isang banal at mapayapang kapaligiran na hindi kayang tiisin ng kadiliman. Mag-ingat din sa mga pinapanood o pinapakinggan mo bago matulog. Iwasan ang mga bagay sa mundo na nagpapahina sa iyong espiritual na pandama. Sa halip, maglaan ng kahit 5 minuto upang manalangin sa espiritu. Ito ay nagpapalakas at nagpapagana sa iyong panloob na pagkatao kahit nagpapahinga ang iyong katawan. Huwag mong kalimutan ang paalala mula sa Efeso 6:12. Hindi tayo nakikipaglaban-laban sa tao, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman ng mundong ito, at sa mga espiritual na hukbong masama sa kalangitan. Upang magtagumpay sa labang ito, isuot mo ang buong baluti ng Diyos. Hayaan mong maging handa ang iyong espiritu kahit habang natutulog ka. Panaginip 21, kalamidad na may kinalaman sa tubig. Kung napanaginipan mong may baha, tsunami, lumulubog na bangka o nalulunod ka, hindi ito mga basta-bastang larawan lang. Madalas, ito'y sumisimbolo ng espiritual na pag-atake na may layuning sirain o guluhin ang iyong banal na tadhana. Ang makapangyarihang tubig ay kumakatawan sa matitinding puwersang gustong kaladkarin ka pababa, emosyonal, espiritual o sa layunin mo sa buhay. Sa awit 69, makikita natin ang desperadong panawagan, "Iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay umabot na sa aking kaluluwa." Ang ganitong panaginip ay babala upang tumindig ka sa panalangin at kumilos. Salungatin mo sa panalangin ang mga espiritual na puwersang nasa likod ng ganitong mga kalamidad. Utusan mong umatras at bumalik sa pinagmulan ang bawat espiritu ng unos. Hilingin mo sa Diyos na bumangon na may kapangyarihan at pangalagaan ka mula sa bawat alon ng kadiliman na gustong lumunod sa kinabukasan mo.
Ipahayag mo sa pananampalataya na kahit anong oposisyon, malalampasan mo ito at magtatagumpay ka. Hindi masisira ang tadhana mo. Mapagtatagumpayan mo ang bawat espiritual na baha at babangon ka ng mas matatag sa pangalan ni Jesus. Panaginip 22, palaging tumatakbo at umiiwas sa panganib. Kung madalas mong napapanaginipan na ikaw ay tumatakbo palayo sa panganib, na laging umiiwas at hindi makahanap ng kapahingahan, ito ay matibay na palatandaan ng espiritual na pag-atake, lalo na kung may koneksyon sa mga gawaing kulam o pangkukulam. Ipinapakita ng mga panaginip na ito ang pagtatangkang guluhin ka, gawing balisa at hindi makatagpo ng kapayapaan sa buhay. Pero sa halip na laging tumatakbo, panahon na upang harapin ang laban. Harapin mo ang mga puwersang gumagambala sa iyong tadhana. Katulad ng sinabi ni David sa 1 Samuel 17:29, "Ano bang ginawa ko ngayon? Wala ba akong dahilan para lumaban? Ikaw din ay dapat makakita ng dahilan upang ipaglaban ang espiritual na laban mo." Tanggihan mong maging takas sa panaginip. Gamitin mo ang kapangyarihang bigay ng Diyos upang harapin at daigin ang mga kaaway mo. Gulatain mo sila, hindi sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pagtindig at pag-atake gamit ang matapang at nagniningas na panalangin. Tawagin mo ang apoy ng banal na espiritu laban sa mga puwersang ito at angkinin mo ang tagumpay laban sa bawat madilim na pagsunod sa iyong panaginip. Panaginip 23, pagbabalik sa bahay ng magulang sa panaginip. Kapag napanaginipan mong bumabalik ka sa bahay ng iyong pagkabata o sa tahanan ng iyong mga magulang, madalas itong simbolo ng espiritual na pag-urong. Hindi ito simpleng panaginip ng pag-alala. Babala ito na may puwersang espiritual na sumusubok na hilahin ka pa atras, pigilan ang iyong pag-unlad at antalahin ang katuparan ng iyong tadhana. Ang mga ganitong panaginip ay karaniwang gawa ng mga espiritu ng pagkaantala na nais kang manatili sa dating kalagayan. Pero tinatawag ka ng Diyos upang lumakad pasulong. Paalala sa atin sa Isayas 43:18, "Kalimutan mo na ang mga dating bagay, huwag ka nang magbabad sa nakaraan." Sa sandaling magising ka mula sa ganitong panaginip, tanggihan mo ito sa panalangin. Kanselahin mo ang epekto nito sa iyong buhay at ideklara mo ang iyong pag-usad sa pangalan ni Jesus. Ang mga panaginip na tulad nito ay kailangang lamunin ng apoy ng espiritual na pagbabago. Manalangin ka para sa banal na pabilis at hilingin mong punuin ka ng Diyos ng apoy ng layunin at galaw. Ang buhay mo ay nakatakdang sumulong, hindi umatras. Ipahayag mo nang may tapang na ikaw ay sumusulong sa apoy ng Diyos at ang pagbalik ay hindi isang option. Ipahayag ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panaginip 24, panaginip na pinuputol ang iyong buhok. Kapag napanaginipan mong may pumutol ng iyong buhok, hindi lang ito kakaibang larawan, madalas itong espiritual na babala. Ang ganitong panaginip ay maaaring senyales ng direktang pag-atake sa iyong dangal, espiritual na lakas at sa natatanging kaluwalhatian na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa Biblia, ang buhok ay hindi lamang pisikal, may malalim itong espiritual na kahulugan na kumakatawan sa karangalan at banal na pagtakip. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang koneksyon na ito sa unang Korinto 11:15, kung saan sinabi niyang ang mahabang buhok ay simbolo ng kagandahan at dangal para sa babae, sapagkat ito ay nagsisilbing pagtakip. Ipinapakita nito na ang buhok ay may kaugnayan sa espiritual na kaluwalhatian. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ay ang kwento ni Samson. Ang kanyang lakas ay nagmula sa kanyang panata sa Diyos at bahagi ng panatang iyon ay ang hindi paggupit ng kanyang buhok. Sa Hukom 16 at 17 oras hanggang 19,
Inamin ni Samson kay Delilah ang kanyang sikreto. Hindi pa kailanman dumaan sa aking ulo ang labaha, anya. Kapag ginupit ang aking buhok, mawawala ang aking lakas at magiging gaya na lang ako ng karaniwang tao. Pinatulog siya ni Delilah, ipinatwag ang isang lalaki na gupitin ang kanyang buhok at agad nawala ang kanyang lakas. Kasabay ng kanyang buhok, nawala rin ang kapangyarihan niya. Kaya't kapag ganito ang iyong panaginip, seryosohin mo ito. Manalangin ka agad laban sa anumang espiritual na pagnanakaw ng dangal, kaluwalhatian at lakas. Ipaglaban mo ang iyong espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya at ideklarang buo at buhay ang kaluwalhatiang ibinigay sa iyo ng Diyos. Panaginip 25, panaginip na nadumihan o nakontamina ang iyong buhok. Kapag napanaginipan mong may dumi o anumang marumi na bumabagsak sa iyong buhok, ito ay tanda na sinusubukan ng kaaway na lasunin ang iyong isipan gamit ang kadiliman at kasamaan. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang tumugon sa pamamagitan ng espiritual na pakikipaglaban, manalangin ng may autoridad at manindigan sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Tandaan mo, ayon sa awit 8.5, inilagay ka ng Diyos bahagya lamang na mas mababa sa mga anghel at pinutungan kanya ng kaluwalhatian at karangalan. Anuman ang tangkang pagnanakaw ng kaaway sa iyong spiritual na lakas o dungisan ang iyong dangal, nangako ang Diyos ng pagpapanumbalik at igagawad niya sa iyo ang mas dakilang kaluwalhatian. Laging lumapit sa Kanya para sa pagkaunawa, tulad ng paalala sa Santiago 1:5. Kung ikaw ay naguguluhan o nangangailangan ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Ibinibigay niya ito ng malaya at sagana sa lahat ng humihingi. Panalangin para sa gabi. Ngayon, pumasok tayo sa isang panahon ng taimtim na panalangin na may buong pananalig na dinirinig tayo ng Diyos. Habang ipinapanalangin kita ngayon, ako'y naninindigan sa pananampalataya na tutugunan ng Panginoon ang pinakamalalim mong pangangailangan at pagpalain ka ng kapayapaan at kagalingang pagpapahinga ngayong gabi. Mapagpalang Ama, lumalapit ako sa iyong trono sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong banal na proteksyon at sa pagbibigay sa amin ng espiritual na kapangyarihan laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Sa oras na ito, inilalapit ko sa iyo ang taong nakikinig sa panalangin ito. Hinihiling kong palibutan mo sila ng iyong banal na proteksyon. Ingatan mo ang kanilang isipan, katawan at espiritu habang sila'y nagpapahinga. Ang iyong salita sa awit 4:8 ay nangangakong, sa kapayapaan ako'y hihiga at matutulog sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Kapit na kapit ako sa pangakong ito at ipinapahayag ko ito sa kanilang buhay ngayon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan at itinataboy ko ang bawat masamang espiritu na sumusubok na umatake sa kanila sa gabi. Ginagamit ko ang autoridad na ibinigay mo sa amin at inuutusan ko ang bawat demonyong puwersa na pinapadala upang gambalain sila o ang kanilang mga mahal sa buhay sa oras ng kadiliman. Umalis ngayon. Tulad ng pangako mo sa Isaias 54:17, walang sandatang ginawa upang saktan ka ang magtatagumpay at bawat bibig na tumutuligsa sa iyo ay mapapahiya. Tumitindig ako sa pangakong ito at binabali ang kapangyarihan ng anumang espiritual na sandatang gustong sirain ang kanilang pahinga. Kinakansela ko at tinatanggal ang lahat ng espiritu ng takot, pagkabalisa at kaguluhan na maaring lumitaw bilang bangungot o di mapakali na panaginip. Sinasabi ng iyong salita sa 2 Timoteo 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na kaisipan.
Kaya't ipinapahayag ko ang kapayapaan at malinaw na pag-iisip sa kanila, isang isipan na matahimik at hindi ginugulo ng anumang pag-atake. Jesus, hinihiling ko na linisin mo ang kanilang kalooban, alisin ang anumang masasamang binhing itinanim ng kaaway sa kanilang panaginip. Hayaan mong dumaloy ang iyong banal na dugo sa kanilang diwa, alisin ang bawat bakas ng kadiliman. Kahit habang sila'y natutulog, hayaan mong dumaloy ang iyong kagalingan sa kanila. Tanggalin ang bawat atake, bawat kasinungalingan, at bawat palasong itinira sa kanilang isipan o espiritu. Ama, hinihiling ko ngayon na palibutan mo sila ng iyong makapangyarihang mga anghel, parang kalasag sa paligid ng kanilang higaan, matibay at di matutibag, upang walang puwersa ng kadiliman ang makalapit. Katulad ng pag-iingat mo kay Daniel sa kuweba ng mga leon, dalangin ko na bantayan mo rin sila ngayong gabi sa parehong uri ng banal na proteksyon. Punuin mo ang kanilang silid ng iyong presensya at hayaang itaboy ng iyong liwanag ang bawat anino ng kadiliman. Ipinapahayag ko ang pagpapanumbalik sa kanilang buhay. Anuman ang ninakaw ng kaaway sa pamamagitan ng masasamang panaginip o espiritual na pag-atake, hinihiling ko sa iyo na ibalik mo. Ang iyong salita sa Joel 2:25 ay nagsasabing, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ang gumagapang, lumilipad at sumisira. Kaya't Panginoon, ibalik mo ang lahat ng nawala, kanilang kapayapaan, kagalakan, seguridad at espiritual na pananaw. Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa kanilang isipan, ang uri ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag at higit sa lahat ng pag-unawa. Hayaan mong manatiling buhay ang iyong salita sa kanilang puso, kahit habang sila'y natutulog. Tulad ng sabi sa awit 16, pinupuri ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng patnubay. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng aking isipan. Dalangin ko na ang kanilang pagtulog ay maging oras ng espiritual na karunungan, na tumanggap sila ng banal na pangunawa at maging ng pagdalaw mula sa iyo. Ilagay mo ang iyong mga makalangit na sugo sa bawat sulok ng kanilang kama, nagbabantay buong magdamag. Ang pangako mo sa awit 34, 7 ay nagsasabing, ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa palibot ng mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila. Naway matupad ang pangakong ito ngayong gabi. Hayaan mong ang iyong mga anghel ang maghatid ng pagliligtas para sa kanila at ilayo sila sa lahat ng pinsalang espiritual. Sa wakas, hinihiling ko na ang mga panaginip na matatanggap nila ay manggaling mismo sa iyong puso. Mga panaginip na magbibigay ng pag-asa, magpapatatag ng kanilang pananampalataya at gagabay sa kanila sa landas na gusto mong tahakin nila. Naway bawat panaginip ay maging kasangkapan ng layunin mo sa kanilang buhay. Naway ang kanilang pagtulog ngayong gabi ay maging malalim, nakagagaling at nakapagpapasariwa, magbigay ng panibagong lakas hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa at espiritu. Ayon sa pangako mo sa Kawikaan 3:24-26, kapag nahiga ka, hindi ka matatakot. Ang iyong pagtulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot sa biglaang kasamaan o pagkawasak na dumarating sa masasama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong kapanatagan at iingatan Kanya laban sa mga bitag. Idinedeklara ko ang katotohanan ito sa kanilang buhay ngayon. Mula sa gabing ito, naway maging matahimik at walang abalang ang kanilang pagtulog. Hindi na sila mabubuhay sa takot sa biglaang kasamaan o hindi inaasahang problema, sapagkat ikaw, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ikaw ang mag-iingat sa kanila mula sa mga patibong ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, winawasak ko ang bawat sumpang kumikilos laban sa kanilang kapahingahan at mga panaginip.
Pinuputol ko ang bawat di makadiyos na ugnayang espiritual at demonyong koneksyon na maaaring nagbukas ng pinto para pahirapan sila sa gabi. Ipinapanalangin ko ang mahalagang dugo ni Jesus na balutin ang kanilang buong pagkatao, isip, katawan at espiritu. Hayaan mong ang iyong banal na liwanag ang lumiwanag sa gabi, Panginoon. Ang iyong salita sa Juan 1:5 ay nagsasabi, ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng kadiliman. Naway ang liwanag na iyon ang magbunyag at magtaboy sa bawat anino, bawat presensya ng takot, at anumang nais manggambala habang sila'y natutulog. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. Ikaw ay laging nagmamasid sa iyong salita at sinisigurong ito ay matutupad. Naniniwala akong dininig mo ang panalangin ito at ikaw ay kumikilos na para sa kanila. Pinararangalan kita, Panginoon, para sa mga gabing puno ng kapahingahan at matamis na kagagaling na tulog na kanilang mararanasan. Naway mula ngayong gabi, bawat gabi ay mapuno ng iyong kapayapaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Sa kanilang panaginip, hayaan mong dumaloy ang iyong banal na dugo sa kanilang diwa, alisin ang bawat bakas ng kadiliman. Kahit habang sila'y natutulog, hayaan mong dumaloy ang iyong kagalingan sa kanila. Tanggalin ang bawat atake, bawat kasinungalingan, at bawat palasong itinira sa kanilang isipan o espiritu. Ama, hinihiling ko ngayon na palibutan mo sila ng iyong makapangyarihang mga anghel, parang kalasag sa paligid ng kanilang higaan, matibay at di matutibag, upang walang puwersa ng kadiliman ang makalapit. Katulad ng pag-iingat mo kay Daniel sa kuweba ng mga leon, dalangin ko na bantayan mo rin sila ngayong gabi sa parehong uri ng banal na proteksyon. Punuin mo ang kanilang silid ng iyong presensya at hayaang itaboy ng iyong liwanag ang bawat anino ng kadiliman. Ipinapahayag ko ang pagpapanumbalik sa kanilang buhay. Anuman ang ninakaw ng kaaway sa pamamagitan ng masasamang panaginip o espiritual na pag-atake, hinihiling ko sa iyo na ibalik mo. Ang iyong salita sa Joel 2:25 ay nagsasabing, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ang gumagapang, lumilipad at sumisira. Kaya't Panginoon, ibalik mo ang lahat ng nawala, kanilang kapayapaan, kagalakan, seguridad at espiritual na pananaw. Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa kanilang isipan, ang uri ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag at higit sa lahat ng pag-unawa. Hayaan mong manatiling buhay ang iyong salita sa kanilang puso, kahit habang sila'y natutulog. Tulad ng sabi sa awit 16, pinupuri ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng patnubay. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng aking isipan. Dalangin ko na ang kanilang pagtulog ay maging oras ng espiritual na karunungan, na tumanggap sila ng banal na pangunawa at maging ng pagdalaw mula sa iyo. Ilagay mo ang iyong mga makalangit na sugo sa bawat sulok ng kanilang kama, nagbabantay buong magdamag. Ang pangako mo sa awit 34, 7 ay nagsasabing, ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa palibot ng mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila. Naway matupad ang pangakong ito ngayong gabi. Hayaan mong ang iyong mga anghel ang maghatid ng pagliligtas para sa kanila at ilayo sila sa lahat ng pinsalang espiritual. Sa wakas, hinihiling ko na ang mga panaginip na matatanggap nila ay manggaling mismo sa iyong puso. Mga panaginip na magbibigay ng pag-asa, magpapatatag ng kanilang pananampalataya, at gagabay sa kanila sa landas na gusto mong tahakin nila. Naway bawat panaginip ay maging kasangkapan ng layunin mo sa kanilang buhay. Naway ang kanilang pagtulog ngayong gabi ay maging malalim, nakagagaling at nakapagpapasariwa, magbigay ng panibagong lakas hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa at espiritu.
Ayon sa pangako mo sa Kawikaan 3:24 hanggang 26, kapag nahiga ka, hindi ka matatakot. Ang iyong pagtulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot sa biglaang kasamaan o pagkawasak na dumarating sa masasama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong kapanatagan at iingatan kanya laban sa mga bitag. Idinedeklara ko ang katotohanan ito sa kanilang buhay ngayon. Mula sa gabing ito, naway maging matahimik at walang abalang ang kanilang pagtulog. Hindi na sila mabubuhay sa takot sa biglaang kasamaan o hindi inaasahang problema, sapagkat ikaw, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ikaw ang mag-iingat sa kanila mula sa mga patibong ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, winawasak ko ang bawat sumpang kumikilos laban sa kanilang kapahingahan at mga panaginip. Pinuputol ko ang bawat di makadiyos na ugnayang espiritual at demonyong koneksyon na maaaring nagbukas ng pinto para pahirapan sila sa gabi. Ipinapanalangin ko ang mahalagang dugo ni Jesus na balutin ang kanilang buong pagkatao, isip, katawan at espiritu. Hayaan mong ang iyong banal na liwanag ang lumiwanag sa gabi, Panginoon. Ang iyong salita sa Juan 1:5 ay nagsasabi, ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng kadiliman. Naway ang liwanag na iyon ang magbunyag at magtaboy sa bawat anino, bawat presensya ng takot, at anumang nais manggambala habang sila'y natutulog. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. Ikaw ay laging nagmamasid sa iyong salita at sinisigurong ito ay matutupad. Naniniwala akong dininig mo ang panalangin ito at ikaw ay kumikilos na para sa kanila. Pinararangalan kita, Panginoon, para sa mga gabing puno ng kapahingahan at matamis, nakagagaling na tulog na kanilang mararanasan. Naway mula ngayong gabi, bawat gabi ay mapuno ng iyong kapayapaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen.